Ang libo kay mga inapo na ito, pawang. Mga inapo ni Lance at ilan sa kanyang mga kapatid, ay kusang sumunod kay Lance upang manirahan sa espiritual na kaharian. Sinusubukan lamang ito ni Lance, at hindi niya alam kung ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa na dalhin sila sa spiritual realm. Pagkatapos, hinati ni Lance ang spatial na hangganan at dinala ang libu-libong tao pabalik sa spiritual realm. Unang dagat ay may pinakamahinang espasyo, at si Lance ay kailangang pumili ng isang ligtas na lugar upang magdala ng napakaraming tao. Dinala ni Lance ang libu-libong tao na ito sa isang partikular na lungsod sa One Heavy Sea at sinabi sa lahat, mananatili tayo rito ng halos kalahating taon, at sa kalahating taon na ito, dapat maging pamilyar ang bawat isa sa inyo sa spiritual realm, at bawat isa sa inyo ay kailangang humakbang sa spiritual harmony stage o mas mataas at opisyal na magsimula sa landas ng walang kamatayang paglilinang. Pagkatapos nito, dadalhin ko kayong lahat sa aking lugar, Endless Gate. Sa sumunod na 6 na buwan, tinulungan ni Lance ang bawat isa sa kanila na matagumpay na maabot ang spiritual harmony stage. Dito lang sila matutulungan ni Lance, kung tutuusin, napakaraming tao. Gayunpaman, may isang tao na hindi natulungan ni Lance, at iyon ay ang robot na Black Hawk. Hindi natulungan ni Lance ang Black Hawk na pinuhin ang mga Spirit Stone, at ang Black Hawk ay hindi nakakakuha ng na-enerhiya, at ang direksyon ng paglilinang ng Black Hawk ay ganap na naiiba. Sa madaling salita, ang direksyon ng cultivation ng Black Hawk ay higit na patungo sa magic weapons, low-grade magic weapons, intermediate-grade magic weapons, high-grade magic weapons, top-grade magic weapons, heavenly-grade magic weapons, at pseudo-immortal na armas. Oo, ang direksyon ng paglilinang ng Black Hawk ay kapareho ng sa armas ng Dharma. Tandaan ang si Lance ay medyo misteryoso, isang robot, kung tuwirang sabihin, ay isang mahiwagang kayamanan na nagbunga ng isang kaluluwa. Ang kaibahan ay ang robot ay maaaring mag-cultivate ng mag-isa upang gawing mas advanced ang sarili, samantalang ang magic treasure, gayunpaman, ay umasa sa kanyang master na isakripisyo ito at kailangan ng master na gumamit ng espiritual na kapangyarihan upang himukin ito upang gumana. Black Hawk, kalahating taon na ang nakalipas mula nang dumating ka sa mundo ng mga espirito, may hinanap ka ba? Tanong ni Lance. Senior Damon, nalaman ko na ang aming robot clan ay halos kapareho ng mga magic tool ng mundo ng espirito. Sabi ni Black Eagle. Tama, pero mas flexible at superior kayo kaysa sa mga magic tools. Black Hawk, patuloy na magsikap, sa hinaharap, baka ang iyong robot clan ay maaaring maging isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa isang magic weapon, o kahit palitan ito at maging isang sandata na hinahanap ng mga tao. Sabi ni Black Hawk, Senior Damon, hindi tayo magiging sandata ng isang tao, lahi din tayo, pero lagi nating susundin si Senior Damon. Haha, mamaya na natin to, Black Eagle, anong level na ba ang narating mo ngayon? Humingi ng paumanhin na sinabi ni Black Hawk, kung huhusgahan ako batay sa mga antas ng magic weapon ng spiritual realm, sa ngayon, napakalayo ko pa sa kahit isang primary inferior magic weapon. Masyadong mahina. Binigyan ni Lance si Black Hawk ng 2 salita. Oo, ang isang random na lumilipad na espada na walang ranggo ay maaaring pumutol sa akin. Sabi ni Black Eagle, siya ay napakalakas sa mortal na kaharian na walang sinumang tao ang makakapareha, ngunit sa kaharian ng mga espirito, siya ay mahina. Huwag kang mag-alala Senior Damon, tiyak na pag-iibayuhin ko ang aking pagsasaliksik para ma-upgrade ko ang aking sarili, ngunit kung tutuusin, mag-isa lang ako ngayon, wala akong mga katulong o pabrika, kailangan kong gumawa ng mga materyales, kailangan kong magkaroon ng isang planta ng pagpoproseso, kailangan ko ring magkaroon ng laboratorio at iba pa, sayang. Bumantong hininga si Black Hawk. Mga makina at artifact, salita para sa salita, habang maraming bagay ay karaniwan, maraming pagkakaiba ang umiral din. Casual na binaligtad ni Lance ang isang bagay na parang kwintas. Black Hawk, alam mo ba kung ano ito?
Ang kwintas. Nalilitong tumingin ang Black Eagle kay Lance. Gumalaw ang isip ni Lance, at sa isang kalampag, ang itim na kwintas na iyon ay lumawak at nagbago, at sa isang kisap mata, ito ay naging isang malaking higanteng bakal na daan-daang metro ang taas. Ungol. Ang higanteng bakal ay nagpakawalan ng dagindong, ang bawat pag-ungol ay tulad ng matalim, nakakatusok na tunog na nalilikha ng bakal kapag ito ay nagkikiskisan sa isa't isa. Sinabi ni Lance, ito ay isang magic weapon ko, medyo matagal ko na itong hindi ginagamit, itong magic weapon ko ay maaaring lumiit sa isang kwintas kapag hindi ginagamit, tinatawag ko siyang Steel Giant. Black Hawk, ngayon tingnan mo ito sa iyong mga mata, aking Iron Giant, naglalaman ba ito ng mataas na antas ng teknolohiya? Nanginginig ang katawan ni Black Eagle sa mga sandaling iyon, nauutil, Senior Damon, idinilat ko talaga ang aking mga mata, hindi ko lubos na magamit ang agham para ipaliwanag kung bakit ang isang kwintas na ganito kaliit ay lalawak sa napakalaking higanteng bakal, paano naman ang law of conservation of energy. Para bang sinira nito ang pisika gaya ng pagkakaalam ko. Bigla kong napagtanto na ang agham na nakapaloob sa iyong Iron Giant ay hindi ko maabot. Casual na naglabas si Lance ng isa pang Jade Sleep at sinabing, ito ay isang transmission Jade Sleep, at ito, dapat na maunawaan mo, maaaring magpadala ng tunog sa loob ng 1,000 milya. Pagkasabi nito, agad na nagpadala ng mensahe si Lance, Hoy, hey, Thousand Extremities, anong ginagawa mo? Nasa One Heavy Sea ako ngayon, libo-libong tao ang dinala ko ngayon parang may problema, 100 tao lang ang kaya ng Rainbow Bridge sa isang pagkakataon. Kahit na ang lahat ng 8 Rainbow Bridge ay kunin ko, 800 tao lang ang kaya kong kunin, paano ko gagawin ang libo-libong tao na ito? Hindi nagtagal, nag-vibrate ang Jade Sleep ni Lance, at isang mensahe mula kay Talia ang nagmula sa loob, hindi ba pwedeng dumaan ka na lang sa kalawakan patungo sa 6 seas? Dahil ang dami kong nadala, mahina ang espasyo sa first sea, kaya dito na lang ako pumili, mas secure. Kung gayon, kailangan nating dalhin sila dito sa loob ng ilang taon. Iyon lang ang magagawa. Pagkatapos noon, tinapos ni Lance ang kanyang tawag kay Talia. Tanong ng Black Eagle, Senior Damon, itong Jade Sleep mo ay katumbas ng isang telepono, tama ba? Oo, masasabi mo iyan. Gayunpaman, itong Jade Sleep ko, walang mga satellite, at itong mundo ng mga espiritu ay walang mga satellite na magdudugtong sa dalawang panig. Walang satellite signal para kumonekta. So paano nangyari iyon? Paano ko malalaman kahit ang buong mundo ng mga espiritu ay hindi alam ang prinsipyo? Pagkatapos noon, naglabas si Lance ng ilan pang mga magic tool, at mga scroll at iba pa, at ang mga bagay na ito ay inilabas, at talagang tinakot nila si Black Hawk hanggang sa mamatay, dahil hindi man lang maisip ni Black Hawk kung paano ito ginawa, kung ano ang prinsipyo. Hindi ito maipaliwanag ni Black Hawk, o ang teknolohiyang kasalukuyang taglay ng Black Hawk ay hindi hanggang sa antas na ito. Ang kaunting mataas na teknolohiyang iyon sa robot ay napakaliit pa rin kumpara sa magic weapon. Kung ang Black Hawk ay mag-evolve sa hinaharap, tiyak na pupunta siya sa isang upgrade path na eksaktong kapareho ng antas ng magic weapon, at kung hindi niya maipaliwanag at masaliksik ang mga misteryo ng magic weapon, kung gayon ang Black Hawk ay magiging stagnate. At hindi man lang mabubuhay sa daigdig ng mga espiritu, na naging isang bagay na lipas na at atresado sa daigdig ng mga espiritu. Lahat, Terra, sundan mo muna ako sa 5 seas. Pinangunahan ni Lance ang libu-libong tao mula sa First Heavy Sea, diretso upang maabot ang 5 Heavy Seas. Kapag naabot na nila ang 5 mabibigat na dagat, mas magiging mahirap na magpatuloy sa 6 na mabibigat na dagat, at kailangan nilang dumaan sa Rainbow Bridge. Wala pang kalahating buwan bago bumukas ang Rainbow Bridge, at dahil ito ay maaaring, kung hindi ganoon karaming tao ang sakay ng sabay-sabay, malamang na tumagal ng ilang taon para dalhin ang libu-libong tao na ito hanggang sa 6 na mabigat na dagat. 1872. Windy,
Kailangan ba nating dumaan sa Rainbow Bridge? Gamit ang iyong kasalukuyang kalahating immortal na lakas, hindi mo ba mapipilit ang iyong pagpasok sa Six Seas? Bakit hindi mo subukan? Sabi ni Cena kay Lance. Mabuti. Tumalon si Lance sa kalangitan at lumipad sa isang ilusyon na tulad ng dagat at mga labi, pagkatapos ay pinunit ni Lance ang ilusyon na iyon gamit ang isang palad, at biglang, napunit ang isang siwang. Haha, as expected, I can force my way into the Five Seas, buti na lang at pinaalalahanan ako ng tita ko, kung hindi, tanga na talaga ako ng ilang taon. Pagkatapos on, walang kahirap-hirap na dinala ni Lance ang libu-libong tao sa Six Seas, at pagkatapos ay bumalik sa Endless Gate sa Six Seas. Sa wakas, si Lance ay bumalik, at kahit na ito ay nawala lamang ng isang taon para sa mga nasa spiritual realm, para kay Lance, ito ay nawala sa loob ng 5 o 6 na taon. Tiningnan ni Queenie ang ilang malalaking karakter ng Endless Gate at nagtanong, Old Ancestor, ito ba ang sekta na itinatag mo sa spiritual world? Tama. Nalaman ni Talia at ng iba pa na bumalik si Lance at lumabas sa takot upang batiin siya. Lance, bumalik ka na. Masayang lumapit si Talia. Talia, walang nangyari sa bahay noong taon na wala ako, di ba? Hindi, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, isang survey team mula sa Seven Seas ang dumating sa Endless Gate. Sabi ni Talia. Isang survey team. Anong survey team? Isang survey team mula sa iClan of the Seven Seas, nabalitaan kung gusto ng iClan na magtatag ng branch ng iClan sa Six Seas at nasa proseso ng pagpili ng address. Ano naman ngayon? Ngayon ay hindi ko na alam, ngunit pagkatapos nilang galugarin ang lupain ng ating Endless Gate ilang buwan na ang nakakaraan, sinabi nila sa amin na maghintay ng balita, at kung pipiliin nila ang ating lugar, dapat tayong lumayo at magtayo ng isang sangay para sa kanila. Sabi ni Talia. Galit na sinabi ni Lance, ang iClan ay labis na nambubuli sa mga tao, kung hindi nila aalagaan ang Seven Seas, pagkatapos ay pupunta sila sa Six Seas upang magtatag ng isang uri ng sangay ng pamilya, sila ay may sakit. Sabi ni Talia, naghihintay lang kami ng balita ngayon, sana hindi nila piliin ang lugar namin para magtayo ng branch, kung hindi, natatakot ako na kailangan na talaga naming lumipat. Namutla ang mukha ni Lance. Naaaliw si Talia, sige, kakabalik lang, huwag kang masiraan ng loob, maging masaya ka, baka hindi nila napili ang lugar natin sa huli. Hindi naman kasi tayo lang ang napuntahan nila, ang 8 imperial na lungsod ng imperial na dinastiya. Tumingin si Talia kay Queenie sa likod ni Lance at nagtanong, sino ito? Ipinakilala ni Lance, ang kanyang pangalan ay Queenie, isang ina po ng pamilya ni Elsa. Oh! Si Queenie ay abala sa pagbati kay Talia, pagbati sa senior mo. You're welcome. Bahagyang ngumiti si Talia. Pagkatapos ay inutusan ni Lance ang mga tao na ayusin ang mga taong ito na pinalaki mula sa mortal na kaharian. Kuya Lance. Nakita ni Little Fire si Lance na lumipad palabas. Uncle Minister. Lumabas din si Zihitomi. Nagulat si Lance nang malaman na ang Little Fire ay umabot na sa 2 yugto ng Tribulation. Little Flame, kailan ka nakarating sa 2nd stage of Tribulation? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Haha, last month lang. Ngumiti si Little Fire hihihi. Great, congratulations, Little Flame. Natuwa si Lance. Kuya Lance, pumunta ka sa mortal na kaharian. Hindi dapat magkano ang mapapakinabangan. Tanong ni Little Fire, kung tutusin, wala man lang aura ang mortal na kaharian. Walang pakialam na ngumiti si Lance, hindi naman totoo iyan, naabot ko na ang threshold ng 3 yugto ng kapigatian ng 2 beses, sa palagay ko mas mapapabilis ko pa ang pagpasok sa 3 yugto ng kapigatian kung babalik ako at isasara ang pinto ng kaunti. Wow damn, hindi pwede. Sige, walang dapat ikatuwa.
Si Lance ay nasa masamang mood sa pag-iisip ng 7cc clan, na maaaring pumili sa lugar na ito upang magtatag ng isang sangay ng pamilya. Pakiramdam na ang mga pamilyang ito ng 7cs ay masyadong mabagsik, ginagawa ang anumang bagay. Gusto nila nang hindi isinasaalang-alang ang opinyon ng sinuman kahit kaunti. Bagamat wala pa ring balita tungkol sa kung saan napili ang partikular na site, kailangang maghanda ng maaga si Lance, kung sakaling pinili nilang magtatag ng sangay ng pamilya sa Tangji Gate, kung gayon ay talagang lumayo ang Tangji Gate at hinayaan silang magkaroon nito. Ang sagot ay, hindi. Gayunpaman, tiyak na mapapagalit nito ang Yi clan ng 7cs, ngunit hindi pa handa si Lance na harapin ang puwersa ng 7cs, bukod pa, hindi pa naaabot ni Lance ang ikatlong yugto ng Tribulation, kung naabot niya ang ikatlo. Stage of Tribulation, pagkatapos ay tataas pa ang lakas ni Lance. Pagkaraan ng 10 araw, ang mga taong pinalaki mula sa mortal realm ay maayos na nakaayos, at unti-unti silang nakikibagay sa buhay sa spiritual realm. Si Lance ay hindi na nag-aalala tungkol sa kanila, at ang ruta pagkatapos noon ay para sa kanila na magpatuloy. Kanilang sarili. Lumapit si Lance sa 9/5 bed at naghanda na isara ang pinto para maunawaan. Bagamat hindi gaanong kapakipakinabang ang aura kapag umabot sa yugto ng kapigatian, tiyak na mas mabuti kaysa wala kung mayroong aura, dahil ang isang siksik na aura ay makakatulong sa pakikipag-usap sa espasyo sa pagitan ng langit at lupa, kaya mas mahusay na nakakatulong sa pag-unawa. Parang, maaari kang lumaki na kumakain ng kanin, at maaari kang lumaki na kumakain ng mga bundok at pagkaing dagat, ngunit kung mayroon kang mga bundok at seafood na makakain, syempre mas mabuti ito, at ang nutrisyon ay mas kumpleto at mas nakakatulong sa paglaki. Para sa yugto ng transmigrasyon, ang pagkakaiba ng may aura at walang aura ay ang pagkakaiba ng pagkain ng kanin sa pagkain ng bundok at seafood. 3 buwang nakakulong si Lance sa kama ng Nineveh. Pagkaraan ng 3 buwan, binuksan ni Lance ang kanyang mga mata. Kuya Lance, nasa labas ka na ng gate. Nang makita ni Little Fire si Lance na lumabas, abala siya sa pag-aalala at lumapit para magtanong. Manam. Kapatid na ministro, tinitingnan mo ang iyong mukha, hindi maaaring nakalusot ka na sa ikatlong yugto ng kapigatian. Oo, pinilit ako ng pressure na tumawid sa ikatlong yugto ng Tribulation sa huli, ngunit ito ay isang realm breakthrough lamang sa ikatlong stage ng Tribulation, hindi pa ito napatunayan ng kidlat na kapigatian, kung hindi mo magagawa. Makaligtas sa ikatlong yugto ng kapigatian, pagkatapos ay magiging abo at abo ka. Kuya Lance, sa iyong pisikal na lakas, kailangan mo pa bang mag-alala tungkol sa bagyo? Haha, congratulations Kuya Lance. Nakapasok ka na ngayon sa ikatlong yugto ng Tribulation, kaya't maaari mong isagawa ang iyong 12 sword formations hanggang sa ika-4 na set, at kung walang pseudo-immortal na sandata na lalaban sa iyo, natatakot ako na makakalaban mo ang isang tao sa ika-7 yugto ng Tribulation. Tumango si Lance, kung ang kabilang partido ay walang pseudo-immortal artifact, maaari nga akong makipagkompetensya sa ika-7 yugto ng Tribulation. Ngunit kung ang kabilang partido ay may pseudo-immortal na artifact, kung gayon kahit na ang kabilang partido ay lamang sa ikatlong yugto ng kapigatian, maaaring hindi ako manalo laban sa kanya. Tungkol naman sa 7 dagat, ang 5 tao na may pseudo-immortal na mga armas, lahat sila ay nasa ika-8 yugto ng robbery transgression. Sa madaling salita, kung gusto kong makipagkompetensya sa kanila, kailangan kong maabot ang kahit man lang na kaharian gaya nila. Kuya Lance, nag-aalala ka pa rin sa pagtatatag ng branch ng 7 Heavy CC Clan. By the way, may balita na ba tungkol dito? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Hindi pa, pero tiyak na malapit na. Tumango si Lance at sinabing, naramdaman ko ang Thunder Tribulation, dadaanan ko muna ito. Malapit na. Agad na umupo si Lance sa lupa at ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan at isip ay pumasok sa isang hindi kilalang espasyo. 1873. Pagkaraan ng 10 segundo, iminulat ni Lance ang kanyang mga mata.
Kuya Lance, nakaligtas ka na sa ikatlong bagyo, masyadong mabilis iyon. Hehe. Bahagyang ngumiti si Lance, kung may iba man, ang bagyo ay isang bagay ng buhay at kamatayan, ngunit si Lance ay tila normal at hindi nakakaramdam ng kahit kaunting pressure. Sa katunayan, ito ay higit sa lahat dahil sa katawan ni Lance, matagal na siyang inalagaan ng walang kamatayang enerhiya, kaya napakalakas ng kanyang laman, at magiging mahirap para sa kalamidad na tamaan ng kidlat si Lance hanggang sa mamatay. Nagsimulang magsanay si Lance sa ikalimang set ng 12 sword formation. Lumipas ang isa pang buwan. Sa wakas, isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita ang dumating sa Endless Gate. Tawagan ng taong namamahala sa iyong lugar. Isang lalaki ng ikalawang yugto ng Tribulation ang nagsabi ng mataas at makapangyarihan, kasama ang isang dosenang tao sa likod niya. Lumabas si Lance at ngumiti, "Ako ang master ng Endless Gate, sino ka at ano ang magagawa ko para sa iyo?" Hulaan ni Lance sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang hitsura na siyam sa bawat 10 sa kanila ay mula sa 7cc clan. Tamang-tama, ang taong nasa ikalawang yugto ng Tribulation ay nagsabi, "Ikaw ang taong namamahala rito." Hindi nagustuhan ni Lance ang kanyang tono ng boses, malilim at alam, at hindi niya maiwasang pag-alitan siya, "Sakit ka ba sa ulo?" Sinabi ko na, ano ang ibig mong sabihin sa pagtatanong ng ilang beses, maaari mo bang ipakita ang iyong status sa pagiging napaka-contesh? Nagulat ang iilang tao mula sa 7cc clan, na tila hindi inaasahan na makakatagpo sila ng mga ganoong tao sa 6cs, lalo na sa hindi inaasahan na may isang tao sa 6cs na maglalakas loob na magsalita sa kanila ng ganoon. Galit na galit ang lalaki sa ikalawang yugto ng Tribulation habang itinuro niya si Lance at sinabing, "Do you heck, kilala mo ba kung sino ako? Hindi interesadong malaman kung sino ka. Makinig ka, ako ay mula sa 7cs clan, at sa pagkakataong ito, ayon sa utos ng pamilya, ako lang ang may pananagutan sa pagtatatag ng isang sangay ng pamilya. Isa kang bastos na trash door master, at iniinsulto mo ako, fine. Sige, galit ako? Grabe ang kahihinatnan? Sabihin mo sa sarili mo, paano ko ilalabas ang galit ko, kung hindi ko ilalabas ang galit sa puso ko, mapupuno ang lugar na ito ng mga bangkay." Damanhuwas at ang ikalawang yugto ng kapigatian ay napuno ng galit. Malamig na ngumuso si Lance, "Alam ko kung anong klaseng kalokohan kay Clan. Ikaw, anong lakas ng loob mong insultuhan ang pamilya ko, humiga ka para sa akin, naririnig mo ba ako, humiga ka para sa akin." Itinuro ng ikalawang yugto ng Tribulation na iyon ang ilong ni Lance at sinabing, "Higa, bakit kailangan mo pang humiga?" Abala si Little Fire sa pagtatanong. "Humiga ka at hayaan mo akong bugbugin ka ng matapat, at maaari kong isipin na mag-iwan ng buong katawan para sa lahat sa iyong Endless Gate." Sabi ng lalaki na nasa ikalawang yugto ng kapigatian. Bumantong hininga si Little Fire, "Gaano kayabang, ministro, ano ang gagawin? Dumating sila sa ating lugar ngayon, kung hindi ako nagkakamali, tiyak na nagustuhan nila tayo at nais nilang itatag ang kanilang sangay ng pamilya sa ating lugar." Nanlamig ang mukha ni Lance at sinabing, "Munting apoy, buksan mo ang iyong bibig, apoy, at i-cremate siya." "Oo, Kuya Lance." Sabay-sabay na ibinuka ni Little Fire ang kanyang bibig. Wow! Ang lalaking iyon na nasa ikalawang yugto ng Tribulation, bago siya makatakas, ay na-cremate ng Little Fire. Ang 12 ng mga tao mula sa Clan na sumunod sa likuran ay pawang mga hanggal, kailan pa naging napakayabang ng 6cs na nag-cremate ng mga tao sa isang patak ng sombrero. Malamig ang tingin ni Lance habang tinitingnan niya ang 12 o higit pang mga tao at nagtanong, "Pumunta ka ba dito ngayon para itatag ang branch ng iyong pamilya dito?" Isa sa mga matatandang lalaki sa unang yugto ng kapigatian ang nagalit, "Napakatapang ninyo, naglakas loob kayong pumatay ng kalahating immortal ng ating Clan.
Ito ang sarili mong kasalanan, isang magandang pitong dagat ang hindi manatili, halika upang magtatag ng ilang sangay ng pamilya, sa tingin mo ang buong mundo ay iyong teritoryo damo ka. Mabangis na espada si Lance. Boom! Mahigit 100 tao mula sa Yiklan ang lahat ay tinadtad hanggang mamatay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 12 ng mga tao mula sa Yiklan na inutusang mamahala sa pagtatatag ng pamamahagi ng pamilya ay pinatay ni Lance at Little Fire. Tanging bahagyang amoy ng pagkasunog ang naiwan sa hangin. Nagkatinginan sina Little Fire at Lance. Kuya Lance, masyado ba tayong impulsive at papatayin natin sila sa isang salita? Patayin mo na lang sila, ano ba ang patak, ginagawa akong Lance na parang ang dali kong bully, ha? Nakros ang mukha ni Lance, pero sa totoo lang, kailangang aminin ni Lance na hindi niya talaga kayang harapin ang Yiklan. Sa ngayon, Brother Lance, natatakot ako na sa sandaling ito, nalaman na ng Seven Seas Yiklan ang pagkamatay ng mga taong ito ngayon, at sa tingin ko kailangan nating gumawa ng isang bagay upang maiwasan ito. Paano kung mabilis na ipadala ang Endless Pala Basin ang mga tao para magtago? Umiling si Lance at sinabing, hayaan mo silang pumunta, halika ang isa at patayin ang isa. Kuya Lance, sira ka. Little Fire, ilan ang pinakamalakas na maaari mong harapin ngayon? Tanong ni Lance. Sa ngayon, ako ang pinakamalakas na harapin ang ikalimang yugto ng kapigatian, at sa aking mina ng mga alaala, mayroong isang banal na kakayahan na tinatawag na One Flame of Void Fire. Kung magsasanay ako ng One Flame Void Fire, masusunog ko ang ika-6 na yugto ng Tribulation sa isang iglap. Wow, damn! So powerful! Nagulat si Lance. Brother Lance, itong One Flavor Void Fire kung ito ay hindi isang ordinaryong apoy baka hindi mo alam na ang apoy din, ay may mataas at mababang grades. Ang isang lasa ko ng Virtual Fire ay nasa antas na higit pa sa lahat ng apoy natin, nakita ko na ngayon. Kung gayon gaano kakatagal ang layo mula sa pagsasanay ng isang Void Fire. Sinabi ni Little Fire, ngayong nasabi ko na sa iyo, ito ay nagpapakita na ako ay hindi malayong magsanay upang maging isa sa Void Flames of Inherited Memory. Munting apoy, kailangan nating magsanay ng mas mabilis, saka lamang tataas ang ating lakas. Sa kasalukuyan, ang aking 12 sword formation ay kaka-rating pa lamang sa antas ng pagharap sa ika-7 yugto ng kapigatian. Sabi ni Lance. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mawawala ba ang ating Endless Gate ng Yiklan? Huwag kang mag-alala, sa pagkakaalam ko, bagamat ang 5 dakilang pamilya ng 7 dagat ay mayroong maraming half-immortals, karamihan sa kanilang half-immortals ay nasa una hanggang ika-6 na tier ng Tribulation, at wala pang half-immortals na tapos na. Ang 6th tier of Tribulation in the 5 great families of the 7 seas. At ngayon, ang 7th Order of Tribulation ay nakatayo sa harap ko, hanggat wala siyang pseudo-immortal na sandata, hindi ako natatakot sa kanya. At hindi tiyak kung sino ang papatay kung sino. Sabi ni Lance. Tungkol sa ika-8 hakbang ng kapigatian, sa pagkakaalam ko, ang 5 dakilang pamilya ng 7 dagat ay tinatayang mayroon lamang isa, o hindi hihigit sa 2, mula sa bawat pamilya, at ang isa sa kanila ay may hawak na pseudo-immortal na sandata. Kaya, ang mga banta sa amin, sa totoo lang, 2 lang ang pinakamarami. Hindi ganoon kadaling patayin kami, at kung talagang hindi kami makakalaban, maaari kaming pumunta sa dagat ng kamatayan, na naglakas loob silang pumunta sa dagat ng kamatayan. Sabi ni Lance. Mukhang medyo makatwiran. Walang pakialam nang umiti si Little Flame. Sa ngayon, sa 7 Seas Yiklan. Pag-uulat sa Patriarch, ang liwanag ng buhay ni Linden ay wala na. Isang subordinate ang nagulat sa isang matandang lalaki sa ika-6 na yugto ng Tribulation, na namamahala sa pang-araw-araw na buhay ng kanilang Yiklan, na tinatawag siyang Patriarch. 1874. Bumangon ang Patriarch mula sa kanyang pagkakaupo at gulat na sinabi, ano ang nangyayari?
Hindi ba't ipinadala ko siya sa 6 na dagat upang ganap na pangasiwaan ang pagtatatag ng sangay ng pamilya, kaya bakit siya biglang namatay? Ewan ko, namatay lang ang ilaw ng buhay ni Linden, baka namatay lang siya sa 6th sea. Sabi ng underling na iyon. Outrageous, who dares to kill someone from my I-clan in the 6 seas? Galit na galit ang Protector clan leader ng I-clan. May tao, pumunta at tawagan si Fulton. Oo. Hindi nagtagal, dumating ang isang tao sa ika-5 yugto ng kapigatian. Ang lalaking ito ng ika-5 yugto ng kapigatian ay matangkad at malaki, ang kanyang mga mata ay natural na nagpapakita ng mabangis na liwanag, at nang hindi na kailangang magsabi ng anumang mga salita, pinaramdam niya sa mga tao na napakadangal. Patriarch, ano ang hinahanap mo sa akin? Cousin Fulton, Linden Yi na ipinadala ko sa 6 heavy seas para magtatag ng sangay ng pamilya, ay kamamatay lang. Ano? Sinong bastard cap sa 6 heavy sea ang nang-ahas na patayin ang aking hiklan, ayaw ba nilang tumambay? Sigaw ni Fulton, na tila hindi makapaniwala kung saan sa 6 heavy sea ang isang tao ay maaaring maglakas loob na maging napakayabang. Bumantong hininga ang patriarch ng angkan, siguro inisip ng taong pumatay kay Linden sa 6 heavy sea na hindi alam ng Diyos ang tungkol dito, kaya naman naglakas loob siyang salakayin si Lindan. Fulton, ikaw ang pinuno ng pagpapatupad ng batas ng ating hiklan, may karapatan kang itaguyod ang dignidad ng buhay ng sinuman sa pamilya. Inutusan kita ngayon na pumunta kaagad sa 6 heavy sea at imbestigahan kung sino ang pumatay kay Linden at ibalik ang mamamatay tao. Gusto kong makita sinong anak ng aso ang kumain ng bituka ng oso. Patriarch, huwag kang mag-alala, pupunta agad ako sa 6 heavy sea, at sa loob ng 1 buwan, tiyak na ibabalik ko ang mamamatay tao. Ang panig ng Azumo ay agad na pumunta sa 6 heavy seas upang imbestigahan ang pagkamatay ni Lindan. Ang 7th heavy sea ay napunta sa 6th heavy sea at maaaring pumunta doon anumang oras, ngunit ang 6th heavy sea ay kailangang bumalik sa 7th heavy sea, ngunit ang susi ay kinakailangan. Si Lance at Littlefire ay kumilos na parang walang nangyari, pagkatapos ng lahat, walang ibang naruroon noong pinatay nila ang mga taong iyon. Kuya Lance, parang wala lang tayong ginawa. Hindi ba mga itik na nakaupo? Kung tatakbo tayo kasama ang ating mga pamilya ngayon, isang hanggal na gawain na malaman na ginawa natin ito. Pero paano kung alam na ng pamilya nila na ginawa namin? Hindi karaniwan. Bakit? Dahil kung bababa ka mula sa ika-7 dagat, maaari ka lang bumaba, ngunit kung babalik ka muli mula sa ika-6 na dagat, kailangan mong magkaroon ng susi, at ang susi ay nasa kamay ng pinakamalakas na tao sa kanilang ay. Ang clan, at ang pinakamalakas na tao sa kanilang angkan ay hindi maaaring basta-basta magbukas ng pinto, para sa isang tao anumang oras, kaya't sa palagay ko ang I-clan nakakapatay lang namin. Siguradong hindi pa sila nakabalik sa 7 seas nitong mga nakaraang buwan, at tiyak na hihintayin nila na maitatag ang sangay ng pamilya bago sila bumalik. Ang pangangatwiran ay medyo makatwiran. Sige, huwag na natin masyadong pag-usapan, dapat mabilis kang magsanay ng 1 flame of void fire mo. Okay. 5 araw nang nagsasanay si Lance sa bahay nang dumating ang isang lalaki mula sa Endless Gate, na sinasabing mula sa Bird Dynasty, at gustong makita si Lance tungkol sa isang bagay. Nakilala ni Lance ang lalaki sa pangunahing bulwagan. Ano ba ang gusto mong makita ko? Senior Damon? Ito ay ganito? Ang pinakamatandang emperador ng ating Bird Dynasty, ang Birdpong Army, ay nagpadala sa akin dito upang hilingin sa iyo na pumunta doon. Hinihiling ako ng Birdpong Army na pumunta. Oo, inaasahan kong pupunta doon si Senior Damon. Natanong mo na ba ang iyong Long Emperor Bird, Pongjun, kung ano siya? Hiniling niya sa akin na maglakbay doon. Galit na galit si Lance. Ito, Thalia. Senior,
Ang ating panganay na emperador ay nahihirapan din, ang kanyang buhay ay pinagbabantaan, hindi lang siya nagpadala ng mga tao upang mag-imbite sa iyo, siya rin ay nagpadala ng mga tao sa bawat iba pang dinastiya at nag-imbite ng lahat ng mga taong namamahala sa dinastiya. Birds Imperial sabi ng katulong. Sinabi ni Lance, sino ang nagbabanta sa buhay ng matagal mong emperador, si Xander, ni. Hindi ako papayagan ng lalaki na magsalita tungkol dito, natatakot siya na kung gagawin niya, hindi ka pupunta. Sabihin mo. Ito ay isang taong bumaba mula sa Seven Heavy Seas, mula sa Yi Clan of the Seven Heavy Seas. Ang pangalan ay tila si Fulton, isang malakas na tao sa ikalimang yugto ng kapigatian. Ang Yi Clan, Fulton. Bahagyang kumunat ang noo ni Lance, nalaman ni Lance na 9 na beses sa 10, may kinalaman ito sa pagpatay ni Lance sa mga taong ilang araw na ang nakalipas. Anong ginagawa dito ni Fulton? Tanong ni Lance. Bumalik sa Senior Daemon, hindi rin alam ni Junior, pagdating niya sa Six Seas, kinuha niya ang kontrol sa ating Bird Dynasty at hiniling sa ating Elder Emperor, sa kanyang pangalan, na magpadala ng imbitasyon sa lahat ng royal. Mga dinastiya sa 6 na dagat, hanggang sa dinastiyang Ibon. Sige, naiintindihan ko, bumalik ka muna, babalik ako. Salamat Senior, sana ay tiyak na darating ka kung pupunta ka, nasa iyong mga kamay ang buhay ng ating mahabang emperador. Mabuti na lang umalis muna ang mga tao ng Bird Dynasty. Ngumuso si Lance na may paghamak. Dumating si Littlefire na may dalang balita, at abala sa pagtatanong, Brother Lance, isa itong pinababa mula sa I-Clan, di ba? Oo, isang lalaking nagngangalang Fulton. Baka pumunta siya para imbestigahan ang huling insidenteng iyon. Kapatid na ministro, gaano kalakas itong si Fulton? Natigilan si Lance, isang tribulation 5th stage lang iyon. Nakahinga naman ng maluwag si Littlefire, buti naman, takot talaga ako sa Transmigration 8th Order. Sinabi ni Lance, ang 7 Seas ay mayroon lamang ilang Transmigration 8 steps, kung saan mayroong napakaraming Transmigration 8 steps. Huwag mag-alala, ang bagay na ito, bago ito umabot sa pinakaseryosong yugto, isang malakas na tao sa antas na ito ng Transmigration 8 hindi makakababa si step. Marahil, nararamdaman nila na. So ngayon pupunta ka sa Bird Dynasty. Of course I'm going to pretend I don't know who pumatay sa kanila and cooperate with their investigation. And then after that, I'll quietly, take out that Ipekata again. Ministro, ilalabas mo na naman ang Ipfang. That's for sure. Quietly find an empty place to kill it. After that, ang I-Clan ay siguradong magpapabagsak pa ng mas malalakas. At that time, tahimik ko na naman itong papatayin. In short, papatayin ko ang daming tao. Habang nagpapadala sila hanggang sa hindi ko na kaya. Minister, kung may kailangan ka, feel free to tell me. I'll go practice a flavor of void fire. Sige, ako na ang bahala sa mga usaping ito. Agad na umalis si Lance patungo sa Bird Dynasty. Makalipas ang isang araw, dumating si Lance sa dinastiyang Ibon, at nang dumating si Lance, gayon din ang lahat mula sa iba pang mga pangunahing immortal na dinastiya ng paglilinang, tulad ni Nag-iisa mula sa dinastiyang, Chase mula sa dinastiyang Yu Clan, Jinyaisang mula sa Sangclan Dynasty, at Xander mula sa Gaoyang Dynasty. Hello, fellow Daoist Daemon. Hello, fellow Daoist Daemon. Nang dumating ang mga tao mula sa ilang malalaking imperial dynasties, lahat sila ay bumati kay Lance nang masumpungan nila siya. Bahala ka. Sinabi ni Lance sa kanyang sarili, mas mabuting huwag maging magalang sa kanya sa oras na ito, hayaan si Lance na natilihing mababa ang profile. Mayroon ding isang tao na bumangga kay Lance at hindi man lang siya binigyan ng anumang mukha, at iyon ay si King Gaoyang ng Gaoyang Dynasty. 1875. Lance, maaari mo bang ibalik sa akin ang Infinite Heavenly Book? Pinatakbo ni Haring Gaoyang kay Lance at sinabing, Infinite Heavenly Book? Ano ito?
Nagkunwaring tanga si Lance at nagtanong. Lance, hindi ka maaaring maging walang hiya, wala akong Book of the Peerless kay ngayon, nasa ibaba ako ng ranking ng ilang major immortal dynasties. Sige, pinadala ni Gao Yang ang ruler, I swear, ibabalik ko talaga ito sa iyo kapag napagod ako sa paglalaro nito, ang Infinite Heavenly Book ay isang libro lang, hindi ito magandang bagay. Di mag-abala na magkaroon ng mas maraming problema kay Xander Gaoyang. Salamat. Masaya si Xander Gaoyang sa loob, kahit kailan ibabalik ito, ngunit ang pangakong ibabalik ito sa kanya ay matutupad, orihinal na hindi inakala ni Xander Gaoyang na ibabalik ito ni Lance sa kanya. Nagtanong si Xander, ano ang nangyari kay Bird Pongjun na nagmamadaling pumunta sa amin? Alam mo ba iyon? Paano ko malalaman? Malalaman ko kung papasok ako sa palasyo ng Bird Dynasty. Ngumuso si Lance sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa likuran, pagbati kay Senior Damon. Nang tumalikod si Lance, si Zion iyon. Zion, sumisigaw ng paggalang sa akin mula sa malayo, natatakot ka na walang makapansin sa akin diba? Tumingin si Lance kay Zion. Si Zion ay isang dayuhang kalahating immortal ng orihinal na dinastiyang Yu, ngunit pagkatapos ay pinatay ni Lance ang kalahating immortal ng dinastiyang Yu, napilitan si Zion na maging Long Emperor, at ang dinastiyang Yu ay pinalitan ng dinastiyang Zhou. Kaya lang sa panahon ngayon, ang dinastiyang Zhou ang pinakamahinang puwersa sa anim na dagat, dahil si Zion ay nasa ikalimang yugto pa lamang ng kapigatian. Sa ngayon, nang makita ni Zion si Lance at iginalang siya ng husto, marahil ay gusto niyang purihin si Lance. Sinabi ni Lance, lahat, huwag mong sabihing hindi ko sinabi sa iyo Xander ng Bird Dynasty, ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling pumunta sa amin ay dahil siya ay pinagbantaan ng isang taong bumaba mula sa Seven Seas. Ang taong iyon ay tinatawag na Fulton. Noong nakaraan, ang Yi Clan ay nagpadala ng isang tao upang magtatag ng isang sangay ng pamilya sa aming lugar, ngunit hindi ko alam kung sino sa mga Diyos ang pumatay sa miyembro ng angkan na pinadala ng Yi Clan. Itatag ang sangay. Kaya, kung tama ako, itong si Fulton, ang bumaba para imbestigahan ang bagay na ito. Ano? May pumatay sa I Clan. God! What goddamned bastard was so bold? Nagulat ang lahat. Sinabi ni Lance, sige, pagpasok natin sa Bird's Palace, magpahinga tayo, wala pa tayong ginagawa. Mabuti. Si Lance at ang iba pa, ay sabay na pumasok sa Bird's Imperial Palace. Oo nga, sa isa sa mga pangunahing bulwagan ng palasyo, isang ikalimang ranggo na lalaki na may mapanglait at marangal na mukha ang nakaupo sa tuktok ng palasyo, habang si Xander ay masunurin na nakatayo sa ibaba. Si Xander ay orihinal na nasa ika-6 na yugto ng kapigatian, ang pinakamahabang emperador ng isang dinastiya, ngunit sa ngayon, sa harap ng pamilya Yi, isang tao sa ika-5 yugto ng kapigatian, siya ay kumikilos na parang isang lingkod. Ay hindi isang takot kay Yi Piaofang, ngunit isang takot sa pamilya sa likod niya. Pagkatapos ng lahat, ang Yi Clan ay isang pamilya na nagtataglay ng mga pseudo-immortal na armas. Nandito ba silang lahat? Pagkatapos na makapasok ni Lance at ng iba pa sa pangunahing bulwagan, iniwas ni Yi Piaofang ang kanyang tingin kay Lance at sa iba pa, pagkatapos ay nagtanong. Sinabi ni Bird Pongjun, kasamang the West na si Yi Piaofang, nandito tayo sa Six Seas, at ang mga tao mula sa ilang malalaking cultivation dynasties, hayaan mong ipakilala kita sa kanila. Hindi na kailangang ipakilala sa kanila, wala akong interes sa kung ano ang tawag sa mga taong ito. Sabi ni Fulton mula sa itaas, hindi niya gustong malaman kung ano ang tawag kay Lance at sa iba pa. Tama iyon, ikaw ang pinuno ng pagpapatupad ng batas ng Yi Clan, syempre wala kang pakialam na makilala kami. Si Tori Pongjun ay abala sa pagtango ng kanyang ulo. Si Fulton ay tumingin sa lahat at sinabing, lahat, hindi si Xander ang humiling sa iyo na pumunta.
Hayaan mo akong humabol din, ang aming Yi-clan, ay nagpadala ng ilang kalahating immortal upang magtatag ng isang sangay ng pamilya, but heck, they were killed. I want to know the murderer now. I bet it is definitely one of you who pumatay sa kanila. Now give me an honest account of who pumatay sa aking Yi-clan. Sabi ni Fulton na may nagbabantang mga mata. Si Xander ang unang nanumpa, isinusumpa ko ang langit, talagang hindi ko ginawa, aking dinastiyang ibon, talagang walang nang ahas na hawakan ang iyong 7 dagat. Si Chase ang pangalawa na nagsabi, isinusumpa ko rin sa langit na wala talaga ako. Sinabi ni Long, ako ay isang tapat na tao, Mr. Fulton, ito ay isang bagay na alam ng lahat, hindi ko kayang hamukay ng sarili kong libingan at pumatay ng mga tao mula sa iyong Yi-clan. Isang karangalan para sa iyo na pumunta sa ating 6 na dagat at magtayo ka ng branch, hindi pa huli ang lahat para salubungin ka namin. Ipinadala ni Xander Gaoyang na nanumpa din na hindi niya ginawa at tinanggap ito, at tuwang-tuwa siya na hindi siya makatulog ng mga araw at gabi nang malaman niyang dumating sila upang magtatag ng sangay sa 6 Seas. Halos hindi masuka si Lance nang marinig niya iyon. At ang Zion ng dinastiyang Zhou, hindi banggitin, ay abala sa pagsasabing, ako, ang dinastiyang Zhou, ang pinakamahina sa lahat ng mga dinastiya, at mas malamang na hindi ko ito magagawa, at umaasa pa rin ako na ito ay malinaw. Sa huli, si Lance na lang ang natitira na hindi nagmumura. Hindi inasahan ni Lance na magmumura, para ipamura si Lance sa isang 5th rank tribulation trash, hindi talaga kaya ni Lance. Tumingin si Fulton kay Lance at yumuko, nanumpa na ang lahat, bakit hindi mo? Ngumiti si Lance, lahat ay nagmumura, at kung magmumura din ako, hindi ba ako susunod sa uso, kaya hindi ako magmumura. Lumuhod ka. Ay table Fang yelled. Ano? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance at napaluhod siya sa hindi pagkakasundo. Sabi ko, lumuhod ka? Pangatlong yugto ka ng kapigatian, papaluhod kita at kausapin ako. Sigaw ni Fulton Yi. Umiling si Lance at tumawa, Fulton Yi, asong babae ka, ayaw kong atakihin, pero masyado kang galit. Okay, hindi na kailangang mag-imbestiga, mas mabuting ipaliwanag ko ang sarili ko, ang mga taong ikaw ibinaba upang itatag ang sangay ng pamilya ay pinatay ko, sinubukan nilang magtatag ng isang sangay sa aking teritoryo, talagang hindi nila alam kung paano mamuhay, kaya pinatay ko sila. Direktang inamin ni Lance, hindi ito papayagan ni Lance live pa rin si Fulton. Gayunpaman, ang iba sa kanila ay nagulat na si Lance ang nagpaliwanag sa kanyang sarili. The Wisp Demon, ikaw talaga. Napatulala ang lahat, hindi inaasahan na magiging matapang si Lance na papatayin ang isang tao mula sa 7 Seas superpower. Sa sandaling ito, ang mukha ni Fulton ay sobrang pangit. Ikaw pala, sa hindi inaasahang pagkakataon, ikaw pala. Napatayo si Fulton Yi sa galit. Xander, Chase, Xander, Lonely, Zion Zhu, Sang Jinye, lahat sila ay umatras sa gilid, palayo kay Lance. Ang pagkamatay ni Lance ay walang kinalaman sa kanila, para hindi upang sunugin sila. Nagluluwa ang mga mata ni Fulton habang nakatingin kay Lance, naisip niya na hindi ganoon kadali ang pag-iimbestiga, tiyak na aabutin ng higit sa kalahating buwan upang imbestigahan ito, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay pangalawa lamang. Day. To be precise, mismong ang mamamatay tao ang nagbigay ng account. Anong pangalan mo? Galit na tanong ni Izumi Fang. Sinabi ni Lance, makinig, ang lolo mo, ako, ay tinatawag na Lance. 1876. Lalong nabigla ang lahat nang marinig nila na talagang nang-ahas si Lance na kausapin si Fulton sa ganoong tono, hinahangaan ang katapangan ni Lance, ngunit nalungkot din sa pag-uugali ni Lance na naghahanap ng kamatayan, o ang pamilya ng 7 Seas na nagtataglay ng sudo. Immortal na armas, si Lance ba ay talagang matanda na para sa buhay?
Galit na si Fulton, itinuro si Lance at sinabing, Lance, ang aking Yi-clan, kung hindi kita babawasan sa laki, susundin ko ang iyong apelyido. Umalis si Lance sa kanyang bibig at sinabing, isa lamang itong pseudo-immortal na sandata, kung wala ako nito, naniniwala ka bang hahayaan kong mamatay ang iyong Yi-clan ng walang libingan? Ikaw. Nanginginig sa galit si Fulton, hindi niya inaasahan na may napakayabang na tao sa Sixes. Hindi nag-abala si Lance na magsalita ng walang kaparerekon at nagmamadaling sumampa sa mukha ni Table Fang. Si Ipiao Fang ay sinampal ni Lance at nahulog sa lupa. Paano ito posible? Ako si Pinsan Fang ay galit na galit at sa parehong oras ay hindi makapaniwala. Siya ay nasa ikalimang yugto ng kapigatian, paanong si Lance, isang ikatlong yugto ng kapigatian, ay magagawang sampilan siya ng ganoon kadali. Muling hinawakan ni Lance si Fulton Yi at itinaas ito sa ere. Fulton Yi, sa tingin mo ba ay galing ka sa isang bastos na pamilya, napakahugot mo, pakita mo sa akin, naniniwala akong papakainin kita ng tae sa ilang minuto. Lance, pag-isipan mong mabuti. Let me think clearly is it to think clearly kung ma-offend ka o hindi? Sinampal ni Lance si Fulton ng napakalakas kaya napatigilid ang ulo niya sa sampal ni Lance. Fulton's face was hideous. Sa oras na ito, abala si Xander sa pagsasabing, kamang dawist na si Lance, huwag maging pabigla-bigla. Bird Pong John, pipigilan mo ba ako? Forget I said that. Umalis si Tori Penjun sa gilid. Malamig ang tingin ni Lance at gumagalaw ang kanyang isip. Agad na hiniwa si Ibe Fang sa hindi mabilang na mga piraso mula pa hanggang paan ng lumilipad na espada. Ang ibang mga tao mula sa iba pang mga imperial dynasties ay hindi makapaniwalang pinatay ni Lance ang punong tagapagpatupad ng batas ng I-clan ng ganoon lang. Matagal na tumahimik ang palasyo bago sinabi ni Xander, Lance, pinatay mo talaga ang Yi-table party. Sinabi ni Lance, mga Ginoo, ipinapayo ko sa inyong lahat na magpanggap na wala kayong nakita sa nangyari ngayon at wala kayong nakitang Fulton, kung hindi, huwag ninyo akong sisihin, Lance. Sabi ni Lance at direktang lumipad palayo. Pagkaalis lamang ni Lance, nanambalik ang pakiramdam ng lahat mula sa kawalang paniwalang naranasan nila. Si Lance nabaliw talaga siya, pinatay niya talaga ang Yi-clan. Oh my God! Lahat, pinatay ni Lance si Fulton, siguradong hindi bibitaw ang Yi-clan, siguradong magpapadala ang Yi-clan ng isang tao para tonton siya, ano ang dapat nating gawin? Gusto ni Lance na magkunwari tayong wala tayong nakita. Bamantong hininga si Gao Yang, talagang walang muwang ang kanyang pag-iisip. Tama, naisip ba ni Lance na tutulungan natin siyang itago ito? Ang tanga na iyon na si Lance, naghihintay lang siyang lipulin ng Yi-clan. Sa isang sandali, upang ipakita na nakagawa sila ng malinaw na linya kay Lance, ang iba pang 8 dakilang elder ng imperial sa palasyo ay lahat ay pinagalitan si Lance. Tungkol sa mga salita ni Lance na nagbabanta sa kanila, lalo silang nahiya, kasama ang Yi-clan sa isang tabi at si Lance sa kabilang banda, sila ay hanggal na nasa panig ni Lance. Mabilis na bumalik si Lance sa Endless Gate, ngayong buong tapang niyang pinatay ang Fulton Yi, kinailangan ni Lance na bumalik at ipaalam sa lahat. Sa ngayon, sa Seven Seas Yi-clan. Magulat. Sumigaw ang isang katulong ng ilang beses, lumilipad hanggang sa palasyo ng I-clan Protector. Ano na naman? Naiinip ang punong clan ng Tribal Protector na iyon. Protector Clan Chief, masama, Fulton, siya, ang kanyang ilaw ng buhay, ay namatay. Anong sabi mo? Fulton, kamamatay lang niya. Bang, kalokohan, halatang pinadala ko siya sa Sixes 2 days ago lang para imbestigahan ang isang bagay. Patriarch, kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta ka na lang sa Family Ancestral Hall at tingnan mo.
Ang patriarch ng Yi clan, ay agad na sumugod sa family ancestral hall, at sigurado, ang liwanag ng buhay ni Fulton ay namatay. Sumirit ang protector clan head, sino ba, sinong bastard ang pagod ng mabuhay? Sa galit, hindi ito masyadong inisip ng patriarka, at agad na nagpunta mula sa 7 dagat, patungo sa 6 na dagat. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Lance sa Endless Gate. Ang paglalakbay ni Lance ang pinakamabilis na paraan para makabalik. Kuya Lance, bakit ang bilis mong bumalik? Tila nakita ni Little Flame na may malaking nangyari. Little Fire, pinatay ko si Fulton. Alam ko, sabi mo noon papatayin mo siya ng tahimik. Hindi ko siya pinatay ng tahimik, pinatay ko siya sa harap ng iba pang maharlikang matatanda. Kung gayon kung ang isa pang malakas na tao mula sa I-Clan ay bumaba, hindi ba ito agad na halata na ginawa mo ito? Hiniling ko sa mahabang hay ng iba pang dinastiya na ituring ito bilang wala at pagbabantaan silang huwag magsabi ng anuman. Kuya Minister, masyado kang walang muwang. Pabayaan mo sila, ngayon kailangan nating mag-ingat, ipunin mo ang lahat. Mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng mga kamag-anak, kabilang si Talia, ay tinawag sa palasyo ni Lance. Lance, ano ang kagyat? Tanong ni Talia. Hindi nagtagal si Lance at dumiretso sa punto, baka kailangan nating maghanda para sa isang retreat anumang oras, ilang araw na ang nakalipas, pinili tayo ng 7cc clan na magtayo ng branch dito, ako at si Little Fire. Nilipol sila, kahapon lang, nagpadala ang Yi clan ng isang tinatawag na Yi Piao Fang para imbestigahan ang bagay na ito, hindi ako nakapagpigil, at pinatay ang kinatawan na iyon na si Yi Piao Fang sa Bird Dynasty. Nagpunas ng malamig na pawis ang lahat, hindi nila alam ang bagay na ito. Sinabi ni Lance, natatakot ako, ang 7Cs I-Clan ay malapit nang magkaroon ng mas malakas at mas malakas na tao na bababa ng may galit. Bago pa matapos magsalita si Lance, tumakbo ang isang bantay sa labas. Pag-uulat sa Gate Master, may balita mula sa harapan, ang Elder Emperor ng Bird Dynasty, ang Elder Emperor ng Dynasty, ang Elder Emperor ng Sang Dynasty, ang Elder Emperor ng Gaoyang Dynasty, at ang iba pang 8 Great Immortal Dynasties ay darating sa aming direksyon. Ngumuso si Lance, mabilis talaga. Lance, ito siguro ang pinakamalakas sa I-Clan na bumababa, hindi ba't sinabi mo na ang mahabang hari ng iba pang Imperial Dynasties ay bawal magsabi kahit kanino? Sinabi ni Lance, ang mga anak ng asong ito ay malinaw na nasa panig ng I-Clan. Kuya Lance, anong gagawin natin ngayon, malapit na yata sila. Utos ni Lance, kayong lahat, agad na maghiwa-hiwalay ng 30 bilog palayo sa Endless Gate, sa palagay ko ay hindi pa napagtanto ng Yi Clan kung gaano ako kalakas, malamang na hindi sila magpapabagsak ng napakalakas na tao. Ngunit, sumunod, ito ay kung sakali. Sa sandaling ito, isang dagindong ang nagmula sa malayong kalangitan, Lance, lumabas ka at magdusa ng kamatayan. Bumantong hininga si Lance, nandito na. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling lumabas si Lance. 1877. Sa malayong kalangitan, pinadala ni Gao Yang sina, Sang Hongye, Zion Zhu, Xander, Chase, at 8 iba pa, kasama ang isang matandang lalaki na may galit na mukha. Itinuro ni Chase si Lance at sinabing, Senior Caleb Kai, ito ang Endless Gate. Oo, Senior Caleb Yi? Siguradong nakabalik na si Lance, kung hindi pa siya nakabalik, maaari niyang sirain muna ang kanyang Endless Gate. Maya-maya lang, lumipad si Lance at umungol, mga bastos, hinayaan kitang magpanggap na wala kang nakita, pero magaling ka, dinala mo pa ang Yi Clan sa pintuan ko. Agad na itinuro ni Xander si Lance at sumigaw, Senior Caleb, siya si Lance, ang pumatay kay Fulton, siya iyon, lahat tayo ay makapagpapatoto niyan. Oo, Senior Caleb, pinatay ni Lance si Fulton Yi sa harap natin. Ikaw Changho ay abala rin sa pag-aayos ng kanyang espada.
Ang matandang iyon mula sa Yi Clan, na may malamig na mukha, ay tumingin kay Lance ng may malamig na tingin. Natigilan si Lance, ibigay ang iyong pangalan. Noon lamang nakita ni Caleb na si Lance ay mayroon pa ring mayabang na tono kaya hiniling niya sa kanya na iulat ang kanyang pangalan, at siya ay labis na nagalit. Ikaw ang Lance na pumatay sa ilan sa aking mga angkan. Alam mo, sino ka ulit? Pinadala ni Xander Gaoyang na abala, Lance, siya ang tagapagtanggol ng Yi Clan, Senior Caleb, tapos ka na. Nang hihinayang sinabi ni Lance, akala ko kung papatayin ko ang dalawang Yi Clan na basura, ang Yi Clan ay magpapabagsak ng isang malakas na tao, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay aabot sa ika-6 na yugto ng pagnanakaw, ito ay talagang bumaba sa mamatay. Ang mga mata ni Lance ay nagpakita ng layuning pumatay. Si Xander ay abala sa pagsasabing, Lance, bagamat si Senior Caleb ay ika-6 na yugto ng kapigatian, mas malakas siya kaysa sa atin, sa tingin mo ba ay matatalo mo pa siya? Tama, Lance, umaasa ka lang sa isang set ng mga espada para maging mayabang sa harap natin, at ngayong bumaba na ang Yi Clan's Transmigration 6th Order, titingnan ko kung paano ka pa makakatalbog. Nang walang sabi-sabi, agad na nagalok si Lance ng 12 lumilipad na espada. Ang 8 mahabang haring iyon, nang makita ang pagkakabuo ng espada ni Lance, ay nagkalat sa takot. Walang lakas si Lance na pakialaman ang 8 mahabang emperor na iyon sa sandaling ito, at itinoon ang kanyang tingin kay Caleb. Ang mukha ni Caleb ay sobrang pangit, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Lance, iniisip mo ba na dahil lang sa mayroon kang isang hanay ng mga porma sayo ng espada, maaari kang makipagkompetensya sa aming Yi Clan? Kahit na ang iyong pagbuo ng espada ay may parehong lakas. Bilang isang pseudo-immortal artifact, ngunit sa ngayon, ikaw ay isa lamang ikatlong yugto ng kapigatian. Tumango si Lance, kahit na nasa ikatlong yugweo pa lang ako ng kapigatian ngayon, umaasa sa pagbuo ng aking espada, madali kang patayin. Galit na sinabi ni Caleb, Lance, ako ang tagapagtanggol ng Yi Clan, at mayroon akong marangal na katayuan sa Yi Clan, kaya mas mabuting huwag mo akong sigawan na patayin ako. Kung ako sa iyo, sumuko ka agad sa ang Yi Clan, at bilang tanda ng iyong paghingi ng tawad, inihain mo ang iyong espada at personal na pumunta sa Yi Clan para humingi ng tawad, iyon lang ang tanging paraan para sa iyo ngayon. Ngumisi si Lance, kaya ang sword formation ko ang gusto mo. Lance, nakikita ko na ikaw ay isang talento, hindi ka dapat mamatay ng ganito, bagaman nakapatay ka ng 2 miyembro ng aming Yi Clan, ngunit hanggat taos puso kang magsisi, tiyak na patatawarin ka namin, wala kang upang matakot, tatangkilikin ka ni Tiyo. Babalik ka kasama ng aking tiyuhin ngayon, at si Tito ay magsusumamo para sa iyo sa harap ng patriarka ng pamilya. Sabi ni Yishi. Umuumbok ang mga ugat ni Lance. Itinuro ni Lance si Caleb at sinabing, magsabi ka ng isa pang salita tungkol sa tiyuhin, at pipilipitin ko ang iyong ulo at sisipain ito bilang isang bola kung hindi ka naniniwala sa akin. Lance, ginagawa talaga ito ni Tito para sa iyong kapakanan, kailangan mo lang itong ihandog ng taos puso. Puff! Itinutok ni Lance ang kanyang espada sa lalamunan ni Caleb, at ang laman niya ay pinugutan ni Lance bago niya matapos ang isang pangungusap. Natarante ang sanggol ni Caleb at humiwalay sa kanyang katawan. Lance, ikaw. Si Caleb ay tumingin kay Lance nang may takot. Sa orihinal, si Caleb ay hindi naniniwala na si Lance, isang kapighatyang ikatlong yugto, ay makakaharap sa kanya, isang kapigatian na ika-6 na yugto, ngunit, sa sandaling ito, siya ay tanga. Pinahit ni Lance ang ulo ni Caleb sa harap ng sanggol ni Caleb. Bang! Sinipa ni Lance ang ulo ni Caleb. Sinipa ko ang ulo mo, tanga ka ba ngayon? Sabi ko sa'yo madali lang para sa akin na patayin ka gamit ang sword formation, pero nakikita ko na sa loob ng puso mo, doon. Mukhang hindi ko iniisip iyon. Isang malamig na tawa si Lance.
Sa di kalayuan, nanginginig ang katawan ni Xander, lalong palayo si Lance sa daan patungo sa kamatayan. Totoo naman na si Caleb din talaga, lahat kami ay nagsabi sa kanya na si Lance ay may sword formation, maaaring hindi siya kalaban, kaya mag-ingat, ngunit siya ay mabuti, sa tingin niya ay tinatakot natin siya. Namamatay na si Caleb, tumakbo na tayo. Ang 8 mahabang hari ng Immortal Dynasty sa di kalayuan, nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ay tumakas. Sa pagbuo ng espada ni Lance, kinulong ni Lance ang sanggol ni Caleb gamit ang isang kamay at munition, talagang hindi mo akalain na ang Sixfold Sea ay magkakaroon ng isang taong kasing lakas ko, kung hindi ka sana bumaba dito ng mag-isa para mamatay. Nanginginig ang sanggol ni at sinabing, huwag kang mapusok, Lance, kung papatayin mo ako, wala talagang paraan para tabyusan ang iyong sarili. Redeem. Hahaha, bakit ko naman i-redeem? Lance, kahit na ang iyong sword formation ay may kukumpara sa isang pseudo-immortal artifact, ngunit kung tutuusin, ang iyong kaharian ay nasa 3 yugto pa lamang ng Tribulation napakalayo mo pa sa ninuno ng ating pamilya ang totoo, ang ninuno ng aming pamilya, ang pseudo-immortal artifact na hawak niya ay ang Blackwater Pearl, ang Blackwater Pearl na iyon ay hindi ka pani-pani walang makapangyarihan, hindi ka makakapantay nito hanggang sa maabot mo ang 7 yugto ng Tribulation. Bukod dito, mayroong 4 na half-immortal sa aking pamilyang nakarating na sa 7 yugto ng kapigatian, kailangan mong pag-isipang mabuti kung gusto mong maging kaaway ng ating Yi clan. Ngumuso si Lance, pagkatapos ng lahat ng iyon, gusto mo lang humingi ng awa sa akin, ngunit sa kasamaang palad, ako ay may kinikilingan sa hindi. Pumunta sa impyerno. Hindi. Noon lang sumirit si Caleb, at agad siyang sinakal ni Lance hanggang sa mamatay. Napalingon si Lance, ang 8 mahabang emperor na iyon, ay tumakas na, si Lance ay wala sa mood na habulin sila ngayon. Lumipad si Thalia. Ang taong iyon ngayon lang, siya ba ay isang taong napakahalaga sa Yi clan? Oo, ang patriarch ng Yi clan. Naku, sa pagkakataong ito, tiyak na magpapa-alerto ito sa mga matataas ng Yi clan, at ang susunod na taong darating ay malamang na ang patriarch ng Yi clan, o hindi bababa sa isang malakas na tao sa 7 yugto ng Tribulation. Sabi ni Thalia. Sinabi ni Lance, hanggat hindi ang ninuno ng Yi clan na may hawak ng Blackwater Pearl, hindi ito isang malaking problema. Thousand Extremities, pumunta ka agad at gumawa ng mga pagsasaayos, kung sakali, hayaang mabuwag muna ang Endless Gate, ang mga tao. Nagmula ako sa Mortal Realm, ayusin ang paglabas ng 80 bilog, habang kayo, pumunta muna sa 5 Heavy Seas. 1878. Ano naman sayo? Kasama ko si Little Fire, trust me, I'll be fine. At kung dumating man ang mga ninuno ng I clan, makakapagtago ako sa Sea of Death. Ng kamatayan. Sabi ni Lance. Tango lamang ang naitango ni Thalia. Pagkatapos noon, kinuha ni Thalia si Harleen at ang iba pa at umalis sa Endless Gate, tinulungan sila ni Lance na pumunta sa Sea of Five Weight. Endless Gate lamang ang natitira kasama sina Lance at Little Fire. Little Fire, kumusta ang isa sa iyong Void Fires na nagsasanay? Tanong ni Lance. Kuya Lance, malapit na itong matapos, bigyan mo pa ako ng isang araw at talagang magsasanay ako para maging Void Fire. Mabuti naman. Sa Seven Seas, ang I-Clan's Lifelight Ancestral Hall, ang katulong na responsable sa pagbabantay sa Ancestral Hall ay tumingin sa isang patay na liwanag na kalokohan doon. Sa ilalim ng liwanag na ito ay nakasulat ang mga salitang Yi Beginning Kai. Alam na alam ng lingkod na ito kung ano ang kinakatawan ng 3 salitang Yi Beginning Kai, na kumakatawan sa Yi Clan Protector. O Diyos, paano kung mamatay ang Patriarch? Natulala ang lingkod na iyon, wala pang isang araw ang nakalipas nang pumunta siya para iulat kay Fulton na patay na si Fulton, ngunit wala pang isang araw, kahit si Fulton mismo ay nagkaroon na. Namatay.
Pagkaraan ng ilang segundo, nag-react ang lingkod na iyon at abalang sinabi, malaking kahalagahan ang bagay na ito, kailangan kong magsumbong kaagad sa pinuno ng angkan. Pagkasabi niyon, ang katulong na iyon ay tumakbo palabas ng Light of Life Shrine sa takot. Ang Yi Clan, bukod sa pinakamalakas na Yi Clan ancestor, may 3 pang 7th Order of Tribulation, at isa sa pinakamalakas sa 3 7th Order of Tribulation na ito ay ang clan leader ng Yi Clan, na pinangalanang Wei Shengyi. Si Wei Shengyi ay ang pangalawa sa pinakamalakas sa Yi Clan, at siya ang pinakamalakas sa ilalim ng kanilang ninuno, na may kaharian ng 7th Order of Tribulation. Bagamat walang pseudo-immortal artifact si Wei Shengyi, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi malabo kahit kaunti, at ang kanyang mahiwagang sandata, ang Elm Light, ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Sa ngayon, si Wei Shengyi ay nililinang at nauunawaan, kahit na napakahirap para sa kanya na tumuntong sa ika-8 yugto ng Tribulation, at maaaring hindi na siya magtagumpay sa isa pang 500 taon, ngunit hindi siya susuko. Sa sandaling ito, isang katulong ang dumating na tumatakbo. Patriarch, may malaking nangyari. Sa isang sweep ng kanyang espiritual na kahulugan, ito ay ang lingkod na nagbabantay sa liwanag ng buhay shrine. Ano ang nangyari? Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta sa aking lugar kung mayroon kang anumang bagay na direktang iulat sa Patriarch? Si Wei Shengyi ay walang magandang kapalaran na sabihin, kadalasan ay hindi ito isang malaking bagay, wala siyang pakialam. Ang lingkod na iyon ay lumuhad na may maputlang mukha, abala sa pagsasabing, Clan Leader, gusto ko ring mag-ulat sa Protector Clan Leader, ngunit, hindi na ako makakapag-ulat, dahil, ang liwanag ng buhay ng Protector Clan Leader, ay namatay. Ano? Biglang tumayo si Wei Shengyi. Sino? Sino ang pumatay kay Ichizai? Sinabi ng lingkod na iyon sa Patriarch ng pamilya ang tungkol sa bagay na ito ng buo. Isang tao mula sa Sixes ang pumatay kay Yishuai. Ito ay anticlimactic. Nagalit si Ai Weigrand. Oo, ang Patriarch ay bumaba sa galit wala pang isang araw ang nakalipas, nang malaman niya na si Fulton Yi ay pinatay, ngunit wala pang isang araw ang nakalipas, siya mismo ang namatay. Siguradong isang matapang na tao mula sa Six Heavy Sea ang pinatay ang pinuno ng Protector Clan. Ikinuyom ni Wei Shengyi ang magkabilang kamao at galit na sinabi, ang lakas ng loob mong gumalaw sa ulo ng aking Yi Clan, gusto kong makita kung aling cultivation royalty ng Six Heavy Sea ang napakatapang. Ang lingkod na iyon ay abala sa pagtatanong, leader ng angkan, gusto mo bang iulat ang bagay na ito sa ninuno? Huwag mong abalahin ang ninuno kahit na ang pagpatay sa tagapagtanggol ng Six Seas ay isang pangunahing bagay sa pamilya, ako man lang ang pinuno ng angkan, maaari ko bang lutisin ang mga bagay na ito? Walang kapangyarihan. Sige, bumalik ka sa iyong dambana. Pagkatapos sabihin iyon, galit na naglakad si Wei Shengyi palayo, patutunguhan, diretso sa Six Heavy Sea. Naturally, hindi inaasahan ni Wei Shengyi na ang isang tao sa Six Heavy Sea ay naging napakalakas na kahit siya ay hindi niya kayang talunin ang mga ito, at naisip na ito ay ilang matapang na Immortal Emperor ng Six Heavy Sea na pumatay sa Protector Clan. Ang leader, kung tutuusin, ang kanilang pinuno ng Protector Clan ay nasa ika-6 na yugto ng Tribulation, at ang Immortal Emperor ng 6 na mabigat na dagat ay nasa ika-6 na yugto din ng Tribulation. Pumatay ng isang Protectorate Clan leader na may parehong ranggo. Para sa kanyang sarili, hindi inakala ni Wei Shengyi na siya ay nasa anumang panganib, dahil ang pinakamalakas sa Six Heavy Sea ay nasa ika-6 na yugto lamang ng Tribulation, at walang malalakas na tao sa itaas ng ika-7 yugto ng Tribulation. Mabilis na narating ni Wei Shengyi ang Sixfold Sea. Nagngangalit si Wei Shengyi at sinabing, hayaan mong alamin ko kung sinong Immortal Dynasty ang naglakas loob na hawakan ang aking Yi Clan, hindi kita lilipulin, susundin ko ang iyong apelyido. Huwag mong isipin na ang aking Yi Clan, ang pinakamahina sa mga 5 pamilya ng Seven Seas, madaling eyebully.
Ang ninuno ng Yi Clan ay ang pinakamahina sa 5 pinakamalakas na may hawak ng pseudo-immortal na armas, at ang Yi Clan ay mayroon ding pinakakaunting kalahating immortal, kaya ang Yi Clan ang huling ranggo ng 5 dakilang pamilya ng 7 dagat. Si Wei Shengyi ay casual na bumaba sa isang dinastiya, na nagkataong ang Bird Dynasty. Ang matandang emperador ng Bird Clan Dynasty, si Xander, ay biglang nakaramdam ng kawalan ng kakayahan na huminga. Baka narito na ang isang malakas na tao sa ika-7 yugto ng Tribulation. Ang Bird Pong Army ay tumakbo palabas ng pangunahing bulwagan sa takot, at sigurado, isang napakalakas na lalaki ng ika-7 yugto ng Tribulation ay nakatayo sa kanilang Bird Dynasty. Magbigay galang sa nakatatanda. Si Xander ay lumuhad sa takot. Puno ng galit, nagtanong si Wei Shengyi, sino ang pumatay sa patriarch ng aking Yi Clan? At ang iba pang tribo. Kung hindi mo alam, mamatay ka. Hindi man lang gustong sabihin ng Bird Pen Army, huwag mo akong patayin, alam ko. Sino ito? Umungol si Wei Shengyi, napakalakas ng kanyang dagandong na gumuho ng isang palasyo. Oo, ito ay si Lance. Alin ang Lance? Wala akong matindaan na walang kamatayang Imperial Dynasty na pinangalanang Tang. Si Lance ay isang taong kakabangon lang sa kapangyarihan, winasak niya ang dinastiyang Moji at itinatag ang Endless Gate sa dinastiyang Moji. Ang Lance na iyon, kahit na nasa ika-3 yugto pa lamang siya ng kapigatian, mayroon siyang isang hanay ng espada. Formations, kaya madali niyang napatay si Senior Caleb. Sabi ni Xander nang walang pag-aalinlangan. Sword formation. Nagsalubong ang mga kilay ni Wei Shengyi. Ang sword formation ay isang long-lost imperial sword art, ngunit ang pagkakaroon ng sword formation ay kapareho ng pagkakaroon ng pseudo-immortal na sandata. Oo, ang pagbuo ng espada. Nasaan si Lance? Sa lugar kung saan naroon ang orihinal na Mo Dynasty. Bago pa matapos magsalita si Xander, nawala ang ika-7 Order of Tribulation sa kalangitan. Dumiretso si Wei Shengyi sa Endless Gate. Hindi nagtagal, dumating si Wei Shengyi sa Endless Gate. Swoosh! Bago dumating si Wei Shengyi, ikinaway niya ang kanyang kamay mula sa malayo at isang malakas na pag-atake ang dumiretso sa Endless Gate. Boom! Ang gitna ng Endless Gate ay naging isang guho, sa loob ng halos 3 bilog. Sa kabutihang palad, pansamantalang binuwag ni Lance ang Endless Gate. Lance, lumabas ka at magdusa ng kamatayan. Tumayo si Wei Shengyi sa ibabaw ng Endless Gate at sumigaw, ngunit hindi nagpakita si Lance ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, si Lance ay wala sa Endless Gate. Brother Lance, may isang malakas na puwersa lang na nagmamadali patungo sa ating Endless Gate. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang malakas na tao mula sa Yi Clan na tumawid sa ika-7 yugto o mas mataas. Sa isang bundok daan-daang libo milya ang layo mula sa Endless Gate. 1879. Bueno, tingnan mo. Ito ay talagang ika-7 yugto ng kapigatian, at hindi ko alam kung anong katayuan ang ika-7 yugto ng kapigatian na dumating sa pagkakataong ito ay isang malakas na tao ng Yi Clan. Walang ingat na sabi ni Lance. Kuya Lance, anong gagawin natin ngayon? Nanlamig ang mga tingin ni Lance at sinabing, kahit sino pa ang ika-7 yugto ng kapigatian na iyon ngayon, gagawin ko ang kanyang paraan. Gayunpaman, ang aking One Flame of Void Fire ay hindi pa ganap na nasanay, at ang 12 sword formation mo ay umabot pa lamang sa 4th set, sigurado ka bang mapapatay mo ang ika-7 yugto ng Tribulation? Medyo napabuntong hininga si Little Fire. Hindi sigurado. Walang pag-aalilangan na sabi ni Lance. Kung may tiwala tayo, hindi muna tayo dapat dito, hinintay sana natin ang taong iyon na pumunta sa atin sa Endless Gate. Little Fire, huwag kang magambala, hawakan mo ang iyong One Flame of Void Fire. Kapag tapos ka na, babalik tayo sa Endless Gate, taglay ang kapangyarihan nating dalawa na magkasamang pumatay, sa tingin ko ay hindi dapat imposibleng lipulin ang ika-7 yugto ng kapigatian.
Sabi ni Lance. Good. Pagkasabi niyan, nagpatuloy ang Little Fire sa pagsasanay ng Flame of Void Fire. Si Lance ay nagsasanay din sa ikalimang set ng 12 Sword Formation. Ang lakas ng 7th Order of Tribulation ay napakalakas, na higit sa ika-6 na Order of Tribulation ng hindi mabilang na beses. Ang kasalukuyang lakas ni Lance ay halos imposibleng makipaglaban sa 7th Order of Tribulation, ngunit kung si Lance ay nakipagkapit kamay sa Little Fire, kasama siyang 12 Sword Formation at Little Fire's 1 Flavor of Void Fire, pagkatapos ay sigurado si Lance na makakalaban niya ang makapangyarihang 7th Order of Tribulation. Sa Endless Gate, nakita ni Wei Shengyi ang pagkaantala ni Lance sa pagpapakita at muling sumigaw, "Lance, kapag hindi ka nagpakita, lilipulin ko ang iyong buong lungsod." Gayunpaman, hindi pa rin nagpapakita si Lance. Nagalit si Wei Shengyi, ngunit walang magawa. Sa lahat ng panig, mayroong patuloy na malalakas na tao na dumarating upang manood. Pagkatapos ng lahat, ang momentum ng isang ikapitong yugto ng kapigatian ay maaaring maramdaman ng buong 6 na dagat. Matapos maramdaman ang momentum na ito ng ikapitong yugto ng kapigatian, ang iba pang mga pangunahing immortal na dinastiya, pati na rin ang iba't ibang malalaki at maliliit na immortal na pamilya, lahat ay sumugod sa gitna ng momentum. Gaya ng inaasahan, pagkarating nila sa Endless Gate, nakita nila mula sa malayo ang isang malakas na tao sa ikapitong yugto ng Tribulation. Si Wei Shengyi ay hindi nag-abala sa mga nanunood at dumiretso sa mga guho ng Endless Gate, nakaupo doon sa mga guho. Naghihintay, hindi pumunta si Wei Shengyi kahit saan, naghintay lang siya sa Endless Gate, kung hindi nagpakita si Lance sa loob ng 3 araw, nangangahulugan ito na natakot na si Lance at tiyak na papatayin niya ang buong imperial na lungsod. Ang bilang ng mga nanunood ay dumarami, at makalipas ang 1 araw, ang bilog sa paligid ng Endless Gate ay napuno ng mga tao. Sa kanila, natural na kabilang sa kanila ang mga pinakamatandang emperador ng iba't ibang imperial na dinastiya. Sino yun? Siya, hinaan mo ang boses mo, ito ang pinuno ng I-Clan of the Seven Seas, Wei Shengyi. Ano? Ang clan head ng I-Clan. Oo, siya ang numero 1 pinakamalakas na tao sa I-Clan maliban sa ninuno, ang numero 2 tao sa I-Clan. First, bakit siya pumunta para patayin si Lance ah? This who knows, manood lang tayo. Ang mga nanunood na iyon, ang mga kumakain ng melon, ay hindi alam ang katotohanan. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 araw. Sa malalalim na kabundukan na daan-daang libong milya ang layo mula sa Endless Gate, biglang tumawa ang Little Fire, Brother Lance, nakapagsanay na ako ng Flame of Void. Oo, handa na itong lumabas. Tuwang-tuwa si Lance at hinintay na matapos ang Little Fire sa pagsasanay. Gayunpaman, medyo maingat si Little Fire, Brother Minister, tayong dalawa ay nagtutulungan, kaya ba natin talagang harapin ang ikapitong yugto ng Tribulation? Ends. P. Trust me? You only need to assist me from the side at all times. I'm confident na kahit hindi ko kayang patayin ang 7th stage of Tribulation na iyon, makakabawi ako sa 1 piraso. Good? Then fight. Tumango si Little Fire. Tumingin si Lance sa direksyon ng Endless Gate, kung saan mayroong napakalakas na momentum, pati na rin ang kasikatan, na nagmumula doon. Munting apoy, kailangan nating magmadali, huwag mong hayaang maghintay ng masyadong matagal ang ikapitong yugto ng kapigatian. Nakatingin si Lance. Mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, umakyat sa langit sina Lance at Little Fire at dumiretso sa Endless Gate. Hindi nagtagal, si Lance ay halos nasa Endless Gate, kaya lang, mula sa malayo, nakita ni Lance ang maraming tao, nakapalibot sa imperial na lungsod kung saan matatagpuan ang Endless Gate. Tila alam ng buong 6 na dagat na mayroong isang malakas na tao sa ikapitong yugto ng kapigatian na dumating upang patayin si Lance, kung hindi, bakit napakaraming manunood?
Sa sandaling ito, sa mga guho ng Endless Gate, tila ang taong nasa ikapitong yugto ng Tribulation ay tila nawawalan na ng pasensya sa paghihintay. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa malayong kalangitan, naiinip sa paghihintay. Ang lalaking iyon sa ikapitong yugto ng kapigatian, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lugar kung saan nanggaling ang boses. At mula sa karamihan ng mga nakamasid sa malayo, may sumigaw, nagbalik na si Senior Damon. Bumalik na si Senior Damon. Hindi mabilang na mga tingin ang bumaril kay Lance, na, sa buong view ng karamihan, at Little Fire, ay dahan-daang lumipad patungo sa gitna ng Endless Gate, at syempre, si Lance ay laging handa, na may 12 sword formations na nakabitin sa kanyang tagiliran. Sa karamihan ng tao, ang iba pang 8 Elder Kings ng 8 Great Immortal Dynasties, nang makita ang hitsura ni Lance, lahat ay sinumpa si Lance sa paghihintay sa kamatayan at pangahas na tumakbo pabalik. Katulad noon, lumipad si Lance sa kalangitan sa itaas ng imperial na lungsod sa gitna ng hindi mabilang na mga tingin at hinarap ang ikapitong yugto ng kapigatian na nakatayo ilang daang metro ang layo. Kung husgahan ng isa mula sa momentum, walang alinlangan na si Lance ay mapapatag, at lahat ay nagdududa kung si Lance ay mamamatay. Tiningnan ni Lance ang ikapitong yugto ng kapigatian at ngumiti, mabilis kang dumating, ibigay ang iyong pangalan. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mong sabihin sa akin ang mga walang kabuluhang salita, ngayon, hindi ako mamamatay o mamamatay, ang sitwasyon ay umabot na sa ganoong punto, patuloy pa rin sa paghanap ng kamatayan, o iniisip pa rin na talagang naglakas loob akong saktan ka sa gayong mga pag-iisip. Saka ako masyadong ignorante sa sarili ko. Kinagat ni Wei Shengyi ang kanyang mga ngipin at nagtanong, ikaw ba ang pumatay kay Fulton, Caleb? Ngumuso si Lance, hindi ko lang sila papatayin, papatayin din kita. Bakit gusto mong sumalungat sa angkan ng pamilya Yiko? Napilitan ka ng mga pangyayari, gusto ng iyong Yi clan na magtatag ng isang sangay ng pamilya sa teritoryo ng aking Tang Dynasty Gate, sa palagay mo ba ay papayag ako? Kaya, pinatay ko ang mga taong pinuntahan mo upang itatag ang sangay, at pagkatapos noon, sa gilid ng mesa, sunod-sunod lang akong bumaba, kaya't ang paggawa ng hakbang na ito ngayon ay ganap na napipilitin ng sitwasyon. Hindi ko rin alam ang iyong lakas, ngunit kung mabibigo kaming patayin ka ngayon, pagkatapos ay handa kaming patayin mo. Dahil nasa ikapitong yugto ka na ng kapigatian, hayaan mong tawagin kitang Senior. Senior, umabot na sa puntong ito at hindi mo pa rin ibinibigay ang iyong pangalan. Mabuti. Nanlamig ang tingin ni Wei Shengyi at sinabing, ang pangalan ko ay Wei Shengyi, ang patriarch ng Yi Clan. Clan Head. Hehe, mukhang ikaw ang pinakamalakas na tao sa Yi Clan, maliban sa ninuno na iyon na may hawak ng Blackwater Pearl Pseudo-Immortal Artifact. Ngumiti si Lance. Mamamatay ka ngayon. Pagkasabi niyon, winagayway ni Wei Shengyi ang kanyang kamay at isang ilaw, dala ang libu-libong kapangyarihan, marahas na pinunit si Lance. Ito ay, ang magic weapon ni Wei Shengyi, ang Elm Light. 1880. Ang 12 lumilipad na espada sa paligid ni Lance ay agad na nag-activate. Buzz! Swoosh! Ang lumilipad na espada ni Lance ay bumangga sa liwanag, at ang kalangitan ay pumutok sa isang nagninangas, nakasisilaw na liwanag. Sa sandaling iyon, sumigaw ang Little Fire, Brother Lance, darating din ako, panoorin mo ako sa pagtikim ng virtual na apoy. Phew! Ang katawan ni Little Fire ay marahas na nag-transform sa isang halimaw na may malaking katawan, ang Unicorn Beast. Ibinuko ng halimaw ng unicorn ang bibig nito at marahas na bumaantong hininga, at isang nagliliyab na apoy ang bumulaga kay Wei Shengyi. Naramdaman ni Wei Shengyi ang init ng apoy at nagulat siya, mabangis na iwinagayway ang kanyang kamay, isang mas nakasisilaw na puwersa ng liwanag, na napunit sa maliit na apoy. Bang! Biglang nalipad ang munting apoy sa di kalayuan. Masyadong malakas ang lakas ni Wei Shengyi na iyon.
Gayunpaman, tulad ng pagpapasabog ni Wei Shengyi sa Little Fire sa di kalayuan, ang figure ni Lance ay biglang nawala, na lumilitaw ng walang kabuluhan sa likod ng pagkagambala ni Wei Shengyi. Path. Pinutol ni Lance ang balikat ni Wei Shengyi gamit ang kanyang espada, gusto niyang putulin ang kanyang ulo, ngunit si Wei Shengyi ay karapat-dapat na maging pinakamalakas na tao sa Yi Clan, hindi ganoon kadaling patayin siya, at sa the end, balikat lang niya ang naputol. Bang! Bumangon ang katawan ni Wei Shengyi, at mula sa kanyang katawan, lumabas ang liwanag mula sa loob palabas, at nang mawala ang liwanag na iyon, napabalikwa si Lance ng kalampag. Sa ilang sandali ng pabalik-balik na ito, bawat isa ay nasugatan. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay nasa ikatlong yugto lamang ng kapigatian, na nakaharap sa ikapitong yugto ng kapigatian, ang presyon ay masyadong matindi. Kung si Lance ay walang proteksyon at tulong sa pagbuo ng espada, siya ay natalo, hindi banggitin ang ikapitong tier, ngunit ang ikaapat na tier. Matapos ibuga sa malayo, ang Little Fire ay nagluwa ng isang subo ng dugo ng marahas, bagaman ito ay isang suntok lamang, ito ay medyo nasugatan. Sa wakas ay alam ni Little Fire kung bakit sinabi ni Lance na wala siyang tiwala sa pagharap sa 7th tier of Tribulation. Dahil masyadong malakas ang 7th tier of Tribulation. Gayunpaman, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Wei Shengyi, ang isang virtual na apoy ng Little Fire, ang antas ng apoy ay ganap na naiiba, si Wei Shengyi ay naspray lang ng Little Fire, ang kanyang balat ay nagsimulang lumala kung saan siya nasunog, at ang sakit ay hindi huminto. Higit sa lahat, ang balikat ni Wei Shengyi ay nilaslas din ni Lance, at nalantad ang kanyang mga buto. Ang mga titig ni Wei Shengyi ay puno ng galit habang tinitingnan niya sina Lance at Little Fire, hindi inaasahan na magkasama sila ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala sa kanila. Si Lance ay itinuturing na pinakamaliit na nasugatan, kahit na siya ay nasample lang, ngunit ang katawan ni Lance ay malakas, at si Lance ay may protection sa espada, kaya ang pinsala na aktwal na umabot sa kanyang katawan ay mas kaunti. Si Wei Sheng ay puno ng galit, naghahanap ka ng kamatayan. Natigilan si Lance, saying that again, ikaw na ang mamamatay ngayon, sa tingin mo hanggang kailan ka makakalaban. Sinabi ni Wei Shengyi, Lance, huwag mong hayaang tulungan ka ng halimaw na iyon kung mayroon kang lakas ng loob. Nagalit si Lance, kapatid ko siya, subukan mong magsabi ng isa pang salita tungkol sa hayop. Kinakausap mo ako tungkol sa pagiging patas, bakit hindi mo sabihin na nasa ikapitong yugto ka ng kapigatian, nasa ikatlong yugto na ako? Ng kapigatian, ako ay 4 na kaharian na mas mahina kaysa sa iyo, at mayroon kang pisngi na gawin iyon. Lance, pagkatapos ay papatayin mo na kita. Sumugod si Wei Shengyi patungo kay Lance, gusto niyang gawin ang lahat para patayin muna si Lance, pagkatapos ay lilinisin niya ang Little Fire. Napaatras si Lance, sa tingin mo ba napakadali kung ay bully sa 3rd stage of Tribulation, patayin mo muna ako, gusto mo. Ang 12 sword formation ni Lance ay umugong at mabilis na umikot. Ang langit at lupa ay walang limitasyon, Shady One Sword. Mabangis na nagsanib ang 12 lumilipad na espada. Buzz! Ang bilis ay napakabilis na ito ay kakilakilabot, at isang mabangis na espada ang tumama kay Wei Shengyi. Si Wei Shengyi ay abala sa pagtatayo ng liwanag ng elm upang kontrahin itong makulimlim na espada ni Lance. Boom! Nanginginig ang lupa, at may 3,000 metrong lalim na bangin ang lumitaw sa lupa ng buong Endless Gate, at ang tubig dagat sa di kalayuan, bumuhos ng napakalakas, biglang, itong imperial na lungsod kung saan matatagpuan ang Endless Gate. Ay nahati sa 2 bahagi ng isang bay sa gitna. Nang mawala ang alikabok, tanging ang mga kamay lamang ni Lance ang nanginginig, ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, at gayon din, ang buhok ni Lance ay lumitaw na medyo mabulaklak na puti. Pero, kung titingnan pa ang damit ni Wei Shengyi, ang dugo ay kung saan-saan, ang bawat butas ng kanyang katawan ay dumudugo, at ang kanyang katawan ay nanginginig.
Halata na pinipilit ni Wei Shengyi ang kanyang sarili, ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagbagsak, ngunit ayaw niyang ibigay ang kanyang laman at diniinan ng husto, mukhang napakasakit. Si Lance ay ganap na desperado sa sandaling ito, ang espadang iyon ay ngayon lang talaga ang 12-sword formation, ang ikalimang hanay ng kapangyarihan, hindi pa ito lubusang nasanay ni Lance, ngunit ngayon lang ay nailapat na ito ni Lance sa lahat ng bagay. Ay matagumpay, ang Kargaden na natanggap ni Lance ay malaki. Hindi may galaw ni Lance ang kanyang katawan at sumigaw, munting apoy, bigyan siya ng one-stop service. Oo, kapatid na Chen. Naunawaan ni Little Fire ang kahulugan ni Lance, isang dragon service, iyon ay, pagbabalot at pagpatay. Ibinuka ni Little Fire ang kanyang bibig at malapit nang bumulaga ang isang dakot ng apoy. Sa sandaling ito, talagang natatakot si Wei Shengyi, abala sa pagsigaw, teka. Ano pang pakulo mo? Ngumuso si Little Fire. Namutla ang mukha ni Wei Shengyi, ibilang kayong makapangyarihan, natalo ako. Kung natalo ka, mamatay ka. Hindi, pwede bang huwag mo akong patayin? Si Wei Shengyi ay wala na ang momentum ng isang patriarch ng pamilya, at siya ay binugbog pabalik sa harap ng kamatayan. Ungol ni Little Fire, kung sino man ang tumawag sa akin na hayop, mamatay ka na. Phew! Tinakpin ng isang subo ng kaldero ng dugo ng Little Fire si Wei Shengyi. Sa ngayon ay naka-crossbow na katawan ni Wei Shengyi, hindi siya makapagtago, lalo pat lumaban. Hindi. Isang dagindong ang pinakawala ni Wei Shengyi, at sa isang kisap mata, nilamon ng apoy si Wei Shengyi, at natapos na ang one-stop service ng Little Fire, ang pagsasako ng bageng. Nabuhayan ng loob si Lance, sa wakas ay napatay ang Transmigration 7th stage na ito. Mapalad na sa wakas ay nakagawa si Lance ng strike mula sa ikalimang hanay ng mga espada, kung hindi magiging ganoon kadaling patayin ang ikapitong yugto ng kapigatian, at syempre, sa huli, si Lance ay hindi kayang patayin ang taong ito nang wala ang isang dragon service mula sa Little Fire. Ngunit ano man ang mangyari, napatay ni Lance ang 7th Order of Tribulation. Sa sandaling ito, lahat ng nanunood ay natulala habang nakatingin kay Lance na may hindi makapaniwalang mga mukha. Oh my God, hindi ito totoo. Thirst, masyadong malakas si Lance. Ang Seven Seas ay nagtataglay ng pseudo-immortal artifacts, pinatay niya ang kanilang patriarch. Sa sandaling ito, ang buong madla ay labis na humanga, habang nakatingin kay Lance sa himpapawid, lahat ay nagkaroon ng gana na sambahin siya. Maging ang mahabang emperador ng 8th Great Imperial Dynasty, Xander, Lonely, Xander, at Chase, lahat sila ay nakadama ng paggalang habang nakatingin kay Lance sa sandaling ito. Sa kanilang mga mata, isang ang taong ka-level ni Wei Shengyi ay isang pag-iral na hindi nila kayang tingnan, ngunit gayon pa man, pinatay siya ni Lance sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Kuya Lance, kumusta ka na? Tanong ni Little Fire. Sinabi ni Lance, Little Fire, hindi pa huli ang lahat, umalis na tayo ngayon. Si Wei Shengyi ang patriarch ng Yi Clan, ang bagay na ito, hindi pa banggitin sa loob ng Yi Clan, natatakot ako na ang buong Seven Seas ay magiging sensational. Sa pagkakataong ito, tiyak na ang ninuno ng Yi Clan ang mismong gagawa ng aksyon. Oh,